Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is Tech Diario para sa ulo ng mga balita. Sa Unbox.ph, the ITEL A50C has a very affordable price. So, another budget smartphone from ITEL. Mukha siyang iPhone actually na mumurahin. Pero let's see. Sa GSM Arena, Realme's 320 watts supersonic charge fills the battery in under 5 minutes. My God, ito na yung all-time na pinakamabilis na yata ngayon na charging sa smartphone. Under 5 minutes, wala pang 5 minuto, full charge na smartphone mo. Chipmunks eh. Pag-usapan natin yan. Sa Giz Guide, Oppo A80 5G launch, Dimensity 6300, 5,100 mAh battery, and 45 watts charging. So another budget smartphone naman kaya. From Oppo naman this time. Pag-usapan din natin yan. And finally, sa Android Authority, Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, and Pixel 9 Pro XL are here. Specs, price, colors, everything else. So, nandito na po ang Google Pixel 9 series. Pag-usapan natin ng konti at himay-himayin yung mga current na mga natuklasan natin tungkol sa smartphone na ito. Kung interesado ka, let's start. Sa Unbox.ph, sa panulat ni Dwayne Guizon, the ITEL A50C has a very affordable price. Affordable price? Gaano ka-affordable ang affordable? Sabi dito, promo price, 3,100 pesos lang. 3,099 pero syempre hindi na natin ano yun. I-round up na natin sa 100. So 3,100 pesos. Ang mura nun. Yes. Pero bago kayo magpunyagi, syempre yung price na yun is parating lang naman sa hindi naman demanding din. Yung tipong sakto lang sa kanila, social media lang, call, text, ganun lang. Yung mga basic usage lang naman. Huwag nyo namang, 3,100, makakapaglaro ko na ng Mobile Legends, 60 FPS sa Genshin Impact. Ewan ko kung tatawag ko sa'yo, boss. Huwag yan ganyan ka mag-isip. Anyway, pero ang official price niya is 4,600 pesos. Okay? So, tingin ko mas magiging sulit ito kung makukuha nyo siya ng promo price. Pero sa 4,599, mas okay na, mas i-recommend ko na bumili na lang kayo ng Infinix Smart 8 na sa 3,500 lang yun. Smart 8, meron pang isa ITEL P65 yata nasa 4,000 lang. Ito kasi 4,600 Alam niyo kung bakit. Ito yung specs niyo para malinaw na rin sa inyo. Meron po siyang 6.6 inch, not bad, HD+, that's 720p, punch hole camera, 5 megapixel camera, 8 megapixel rear camera, so mabababa rin. Doon pala sa camera, don't expect too much na. USB-C port, fingerprint scanner, not bad. At ito po ang possible na itsura niya, diba mukha siyang iPhone na budget. Pero siyempre budget ito. Mukha lang pong iPhone. No, pati yung camera island niyo, square din. Now, sa chipset naman, ito, Unisoc T603. So, mababa rin talaga yung kanyang chipset. At higit sa lahat, bakit mura siya is 2GB RAM and 32GB na storage. Again, kung 4,000, ulitin ko lang sa inyo, kung 4,600 pesos siya makukuha, hindi po sulit. Kasi sa ITEL P65 nila, is 4GB ang RAM doon. Ito 2GB RAM lang. Sa Smart 8 naman is, kung di nagkakamali, 4 din ba? 4GB to 8GB. Pero at least doon, 128GB ang storage. And 128GB yung P65 ng ITEL. This ITEL naman, the ITEL A50C is, I believe, overpriced sa 4,600. Kung usapan lang din naman na budget. Okay, huwag nyo sabihin magreklamo. Meron niyang Infinix Smart 8 So may reason tayo para magreklamo. May Smart 8, may ITEL P65 na below 4,600 pesos. Yeah. Pero kung makukuha nyo siya sa initial price na 3,000 pesos, pwede na. Pang mga kids, lola, nanay nyo, pwede po. Pwede to. Bibigyan ko siya ng thumbs up sa 3,100 but not sa 4,600. Kasi nga may choice tayo na mas mura dyan at mas mataas ng konti ang specs. But then again, 3,600. Okay? So kung interesado kayo sa details, ito yung link sa video description from Unbox.ph. Sa susunod na balita, sa GSM Arena, Realme's 320 watt supersonic charge fills the battery in under 5 minutes. Eto na. May pasabog na naman si Realme. So ano to pasabog na to? Sa panulat po ito ni Sagar Realme today detailed the 320 watts charging tech it's been teasing for the past few days. It's called 320 watt supersonic charge. Talaga naman. Supersonic charge. Parang cartoon character itong pinag-uusapan natin. The world's fastest smartphone charging technology. I wonder kung meron na rito binanggit about kung saan ilalagay siya ng smartphone. No, it doesn't say Ang sabi lang dito, which fully charge 4,000 mAh battery in 4 minutes and 55 seconds. So wala pang 5 minutes.
solid to, no? Isang kanta lang. Dati, ang pinag-uusapan natin, isang anime lang, tapos na. Ngayon, ang pag-uusapan na, just in case na i-release to sa market, is isang kanta na lang, hindi na anime episode. Isang kanta na lang, meron ka ng full charge na smartphone. Sa 4,000 mAh na. So, kung 5,000 mAh siguro yan, mga nasa 6 to 7 minutes. Still, pasok pa rin siya sa isang kanta, di ba? Not bad. 4,400, under 5 minutes pa rin eh. Realme said the 320 watts power adapter is called the Pocket Cannon. Wow. Yung adapter, yung brick, siguro tutukoy dito. And it has a power density of 3.3 watts per cubic centimeter. Tama ba yung basa ko rito? Correct me if I'm wrong sa mga mathematician yan. While being similar to size to Realme's 240 watts charger. So, maliit lang din ito. Realme also said that the Power Cannon supports mainstream charging protocols. So pwede siyang gamitin sa ibang smartphone. Pero I'm sure ito ay magiging propriety lang sa kanilang mga products. Gagana pero hindi yung full 320 watts. Gagana siya sa ibang smartphone na ibang brand pero hindi full 320 watts ang ibibigay niya. Gagana lang to malamang yung 320 watts sa syempre sa kapwa Realme products lang din or specific na pag supported na product na i-release nila para dito. And of course, ito pa, meron pa. Actually, may isa pang dagdag sila na feature pala. Additionally, Realme introduced the Air Gap Voltage Transformer at today's event. It features contact-free electromagnetic conversion for smartphones to ensure high voltage remains isolated from the battery during faults like circuit breakdowns for a risk-free charging experience. Air gap? So sa charging circuit nila ito, no, para less fault circuit breakdowns. Okay, that's nice. Mukhang nakapokus talaga si Realme sa battery technology, no? Except sa pagpapalaki ng battery. While, yes, natutuwa ako na merong ganitong technology na mabilis na ang charging, I'd still prefer sana. Ako, personally ko lang naman to, pero kung kayo ay masaya na sa ganito na mabilis na charging, that's fine. Ako din naman masaya, but ang hinihintay ko kasing mangyari is bigger battery not faster lang. Although yes, it's still nice na may fast charging but bigger battery, di ba? I'm sure yun din ang gusto niya eh. Kasi ngayon, naglalaro lang sa common size na 5,000, 6,000, bihira ang 7,000 pa nga eh. But sana, sa mga susunod na mga feature nila, no, 10,000 mAh na yung capacity ng battery while the same pa rin yung size. Manipis pa rin, hindi nagiging bulky. 10,000 pataas, no? Gawing common na. Kailan kaya yon? But anyway, iwan ko yung link sa video description in case na interesado kayo rito sa bagong technology ni Realme. Ay, may video pala, no? Iwan ko na lang itong link sa video description. Panoorin nyo yung video. Mukhang okay yung video. Pinakita nila demo talaga live as in para mapasabi na totoo talaga itong technology na to. Hindi ito gawa-gawa lang nila. Link sa video description. Lipat tayo sa GIS Guide sa panulat ni Peter Paul. Oppo A80 5G launch. Dimensity 6300, 5100 mAh and 45 watts charging. So, 6300 na sa entry level na agad yung performance nito. Pero, in fairness, good sa 45 watts charging. Ang itsura, okay, ito. Not bad. Classic na rin tingnan. Simple lang. Pero specs, interesado ako. The said device is renamed version of the Oppo A3 Pro. Okay. Ano siya? Rebranded siya. Rebranded ang Oppo A3 Pro. Ang Oppo A80. Okay, rebrand lang pala to. Still, tingnan muna natin yung mga specs. 6.67-inch LCD. HD+, so 720p. In fairness, 120Hz screen refresh rate siya with 1000 nits of peak brightness. Pwede po gamitin ng mga rider to. Maliwanag sa tanghaling tapat. The screen also houses an 8 megapixel selfie camera. The device features a 2.4 GHz 6nm 6300 octa-core paired with Mali G57 MC2. So overclock siya ng G99 with 5G support. 8GB LPDDR4X RAM and offers a choice of 128GB to 256GB UFS 2.2 storage. So not bad. 5100 mAh, 45 watts Super VOOC, 50 megapixel primary camera, 2 megapixel na basurang camera na may LED flash din naman, 3.5mm jack, side-mounted fingerprint, and IP54 rating for water and dust resistance. Yes, 5G, supported niya standard, non-standard, dual 4G LTE, Wi-Fi 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth 5.3. Oy, okay, good, 5.3. GPS and dual SIM support. Android 14 na rin siya sa ColorOS 14. Ang tanong, magkano, yun lang. 18,000. I was expecting kasi itong mga specs na to is similar siya sa ano nila Infinix at saka nila Poco. Pag ganito mga pricing na sa 10 to 12,000. At best, 14, 15,000.
But this one, 18,000, ano? I'm not really sure if I can justify that. Kayo, bagay, kung fan naman kayo ng Oppo, siyempre pagtatanggol niyo yung Oppo, sabihin niyo yung software ang nagdala dyan. Well, it could be right. You could be right. Pero, no, not really. Galing na ako dati sa Oppo, galing na ako sa Vivo. Pansin nyo, hindi na ako bumalik. Yung mga earlier videos ko nung 2019-2020, may mga Oppo and Vivo ako, hindi na ako bumalik. Pero, yeah. Kayo, nasa inyo yan kung sulit. Pero, personally, akin lang naman, hindi siya sulit para sa ganyang specs. Please, wag niyong gamitin sa amin. Wag niyong gamitin dahilan yung mas matibay yung mga Oppo and Vivo. Same lang po sila na ginagamit na materials. Plastic pa rin naman po yan. Anyway, lipat tayo sa... Kung interesado kayo kung yung link sa video description, lipat tayo sa huling balita. Sa Android Authority, sa panulat ni Ryan McNeil, Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, and Pixel 9 Pro XL are here. Specs, price, colors, everything. So, ito yung mga video. Mahaba po ito actually. So, bibigyan ko na lang siguro kayo ng buod. Pero bago ang buod, ito muna yung price tag niya. So, 799. So, basically, nasa 45,000 to. No? Around that. Estimate lang po ito. Mahina ako sa mate. So, ayun yung base. Google Pixel 9 128GB. And then, they have the 256GB sa 900. Mga nasa 50,000 to. Kulang. Pixel 9 Pro, nasa 1,000. So, mga 58,000 ito. 58,000 to 60,000. Yung base ng Google Pixel 9 Pro. Dapat pag mga Pro version, hindi na 128GB, maliit ng 128GB sa panahon ngayon eh. Dapat pag Pro, nasa minimum ng 256 pixel talaga, oo. Ito naman nasa 60,000 na sa 256GB storage, and ito naman nasa 70,000 na. So, may mga price actually yan. Screenshot nyo lang kung interesado kayo. But ito po yung buo dito basically. In terms of performance, sobrang konti lang po nang in-improve ng performance ng Google Pixel 9 series. Tingnan natin sa GSM Arena. Google Tensor G4. Yun, G4. So, isang 3.1 GHz, tatlong 2.6 GHz, at apat na 1.92 GHz. So, basically, isa lang yung kanilang prime cores. And then the rest, mid at saka efficiency cores. So, don't expect na for gaming na ang Google. No, not gonna happen. They are still a camera phone, and right now, actually, they are more leaning na sa AI phone. Yeah. Kasi doon sila nag-focus eh. Sabi nga ni Dave 2D yata yun, kung di ako nagkakamali. Parang 20% lang sa performance and hardware, then 80% puro software and AI lang. So, yeah, doon lang. So, ang innovations, nag-focus sila more on software and AI. Which is, yes, AI is software actually. Pero nga, wala pa kasi masyadong review, yung talagang review ha, kasi nasa embargo stage pa yata ang Pixel 9. So, wala pa talagang nagre-release ng madugo at madetalyadong reviews. Probably past August 25, magkakaroon na yan. Pero, so far, sa mga nalaman natin, yung Pixel 9, 9 Pro na maliit at 9 Pro XL are good sa camera. But, the 9 Fold, I'm not really sure kung pinakatawag nila doon. Basta yun, yung fold version is hindi daw kasing ganda nung camera nung mga slab version. Yung mga basic na ganitong version. Hindi, yung fold. Basta marami akong natuklasan doon ng mga details na hindi daw ganun kasing flagship yung fold compared sa 9 series. So, kung sa mga mahilig dyan sa fold and expecting na goods yung fold 9 ng Google, don't expect too much kasi yun nga. Pero syempre, hintayin pa rin natin yung pinaka-final reviews. But yun nga, possible na madismaya kayo sa performance, overall performance, pero sa mga features ang dami, which those are things na pwede kayo ma-excite siguro. Yun. And I'm not sure kung bibili ako nito. Masyadong mahal para sa akin. Although, yeah, afford ko naman, pero I can't really... Ang hirap kasi i-dispatch siya pagka ganyan, hirap ibenta. Lagi ako natetenggahan dito ng mga mamahaling smartphone. So, yun, hindi ko napapaikot ng mabilis ang pera. Ito, bumili ako ng Pixel 7 Pro. I-review ko to kung okay pa rin ba siya sa ngayon 2024. Hopefully, okay pa. At least ito, nabili ko ng mura na lang. Nasa 19,000 to 20,000 lang ito currently sa market. 7 Pro. Abangan nyo ang full review nito sa main channel soon. Okay? Hanggang doon lang. Anyway, abangan nyo na lang sa Kotman channel. So, this is Rain Manguera and you are watching Tech Chario. I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. I'll talk to you again soon. I'm out.